in all surveys. Ang iyong reaction? I think it cannot be denied, and it's good for PBA to recognize the help that they have gotten from Mayor Duterte. That's what you have to understand, that Mayor Duterte has been leading all the surveys hanggang sa final week ng election. So I would like to believe that PBA gained some benefits by sticking it out with Mayor Duterte in the entire campaign. Pero hindi din natin pwedeng i-discount na mayroon ding nakuhang tulong ang PBA sa mga iba din na politicians na naging associated sila. Sinabi naman din ni PBA spokesman Coco Nograles na isa si Mayor Duterte at may iba pa. At yung mga iba na yun, maaaring si Bongbong Marcos, na pagdating sa nationwide survey, siya naman din ang nangunguna sa pagka-vice presidente. And PBA has made itself identified with Bongbong Marcos. So they are in the company of winners. Tapos identified din sila sa chairman nila, si Manny Pacquiao. Na si Manny Pacquiao from a low of number 11, the last survey, he was number 3 nationwide survey. So identified din ang PBA dyan. So ang sinasabi dyan ni PBA spokesman Coco Nograles, nagpapasalamat daw sila dahil dun sa mga suporta na natanggap nila dito sa mga kaalyado nila o ka-associate nila. Hindi naman kasi sila necessarily inside one party. Although they have aligned themselves, they have decided to support Duterte for president, Bongbong Marcos for vice president, and Manny Pacquiao for senator. And now they are getting the rewards of these decisions, or you may probably call political investments. Okay, sa magigsunan padayon ta sa atong pakisayon no kung sa katong mga naunod no sa Ateneo survey. This time sa atong sayron kay server kung unsa katong migawas no sa local nga mga posisyon diha sa mga survey. Unahon siguro nato ang distrito 1 server no. Unsa ba ang nakita nimo dito sa survey para sa District 1 sa atong siyudad? So, tinatanong mo dyan, Rafi, yung congressman sa District 1, unopposed si Carlo Nograles, and expectedly, he has the only one who has a rating. At mataas ang grade niya, 89.8%, so 90% almost. Kumbaga sa eskwelahan, first honor na ni. Kung sa college man cum laude din eh. So, taas ang grado ni Carlo Nograles, and that is something that we should not be wondering because Carlo Nograles has performed very well in the 2 terms that he had served Congress. And you do not forget, one of the main reasons bakit siya unopposed, kasi mahirap siya talunin. Kasi kung madali siyang talunin, may lalaban talaga dyan. So, walang lumaban sa kanya. That in itself is a proof na maganda ang naging performance niya. Ang grade na binigay sa kanya ng taga Davao, 90% pang personal. Okay. So ang follow-up question dito kung dapat bang ikagulat na halos 90% yung nakuhang rating ni Congressman Carlo Nograles dito sa unang district. So parang kadugtong na din yan nung sinasabi ko. Tanda mo din, Rafi, si Carlo Nograles, nagsimula, wala pa yang talo magmula nang pumasok sa politika, tumakbo sa congressman. First term, against all odds siya, he came into the contest as a chief of staff of his father. Hindi siya incumbent, wala siyang political election experience, pero nanalo kagad siya. At ang nakalaban niya noon, si Mabel Acosta, na 3-term councilor, 3-term number 1. And si Carlo Nograles managed to pull the rug from under Mabel Acosta, and he won quite comfortably. Nasubukan talaga yung lakas ni Carlo Nograles noong 2013. Kasi kalaban nila ang Duterte that time eh. Alam nating lahat na yung alyansa ng Duterte at Nograles, ngayong 2016 na lang yan dumating. Noong 2013, hindi ganun ang takbo ng politika. Ang takbo ng politika noon, magkalaban ng Duterte at Nograles. At si Carlo, galing sa talo ng 2010 nung Team Nograles, lumalaban with severe handicap. Although incumbent siya, pero bangga niya ang buong partido ng hugpong sa taong lungsod. At ang binigay na kalaban sa kanya, hindi mahina. Si former Vice Mayor Louie Bunguyan. And we know who is Louie Bunguyan when it comes to politics. Ano yan siya? Pati nga anak niya, di ba, nakita mo naman, na halos hindi ng kampanya, pero number 1. Malakas na pangalan yan sa politika ng Davao. At yun ang nilaban nila at itinapat kay Congressman Carlo Nograles noong 2013. What happened? Carlo Nograles won by 60,000 votes. He was practically, he had gotten like 70% of the vote.
with a very strong candidate backed up by the most organized political party, and in fact, the only political party according to definition during that time. So, kung ano man, itong 2016, icing on the cake na lang to. So, ano yun, hindi natin dapat yung pagtakaan. Bago ta mangutana sa mga konsyal sa District 1 server, kining mangutana usab ko sa nigawas sa Ateneo survey para sa pagkamayor. Babasahin ko to sa Aldi kasi baka para matandaan ng mga tao yung naging resulta ng survey sa mayor. Number 1, former Mayor Sara Duterte, 95%. Number 2, undecided, 3.1%. Number 3, si Tocante Alfredo, 0.1%. At ang last si Mantilla Chodoro, 0.0%. So, Tatlo ba tumakbo? Tatlo ang tumakbo, Rafi. Tapos kumuha naman. Ay, hindi, yung isa talagang wala. Walang respondent. Yung mga undecided, hindi nila may boto siguro si Sara Duterte for whatever reason. Baka dating nagkasakitan sa politika in the past kasi hindi naman talaga maiiwasan yun. Halos wala talagang nakakakuha ng 100%. Pero yung ano talaga, yung umiiba, ayaw pa pumunta doon sa dalawang kalaban. But 95% ang grado na nakuha ni former Mayor Sara Duterte. That is siguro magna cum laude yan, kumbaga sa college. Valedictorian yan, kumbaga sa high school. But there's a little explanation why the mayor would easily get a higher score because yan ang magiging hari ng syudad pagkatapos ng eleksyon. So everybody would like to be associated with the next mayor. Kaya nga mapapansin mo, parang mas malakas pa yung ini-endorse nung Sara kaysa dun sa Rodrigo. Kasi yung Rodrigo for president, national ang clout. Yung Sara, kung taga Davao ka, mas concerned ka sa magiging pangangailangan mo sa gobyerno na ang dadaanan mo, mayor. Bibigyan kita ng example. Kailangan mo ng tulong sa pag nasunugan ka, hindi ka naman makakatakbo sa Malacanang. Sa mayor ka pupunta. Kailangan mo ng tulong pag medyo may na-hospital at kailangan mo ng dagdag na pambayad. Mas madali siguro lapitan yung City Hall kaysa sa Malacanang. So kaya kaya ang mayor enjoys so much clout in terms of political support. Sa paggabi si Mayor, una ang naging resulta ng Ateneo survey og unsa ang tan-aw niyo nini? Sa Vice Mayor, post kasi si incumbent Vice Mayor Paulo Duterte. Ang grado na nakuha niya 83%. So medyo may malaki-laki pa yung decided. Pero passing grade 'yan. 'Di ba? Yung 83%. So malay mo, baka sabihin sa atin ni Vice Mayor Paulo Duterte, 83 lang ko sa Vice Mayor kaya gusto man good nila mayor ko. Kung mayor pa ako ni Dagan, basing 95 vote ko. Nobody can tell. Kaya hindi mo din pwedeng ang pagbasad nito depende talaga sa ano ang takbo din ng isip mo. Okay, balik lang tayo konti doon sa distrito server. Gusto ko lang itanong kung ano lumabas doon sa Ateneo survey doon sa pagkakonsihal naman ng lungsod. So, alam ko, medyo interesado ka dito, Rafi, dahil may kaibigan kaya May kaibigan ako. madami kang kaibigan na tumatakbo dito. Basahin ko na lang para hindi mahirapan yung mga nakikinig sa atin. Ang nanguna, ang naglalaban sa number 1 na pwesto sa Konsehal District 1, Tres Marias. Wow. Si Joan Bunguyan, si Lea Librado, at saka si Mabel Acosta. So, given the sa statistical probabilities plus minus, para silang yung sinasabing statistical tie na dikit-dikit sila, anything can happen. So, ang sigurado lang dito, ang magna-number 1 base sa survey ng Ateneo, babae. So, ang pang-apat, may lalaki na. At hindi siya incumbent, although anak siya ng city administrator. Si anak ni city administrator attorney Melchor Kitain. Pang-apat siya lumalabas at ang pang-5 hindi din incumbent. Kaya so magandang pag-isipan to ano ang nangyari, bakit yung mga incumbent medyo nahuli, yung hindi incumbent nauna, although dala-dala nila ang magandang pangalan ng kanilang mga magulang. Sa case na to, ama nila si Junjun Ibuyan. Siya yung nag-number 5, tapos sumunod si 6, 7, 8,
Si Militar, si Abiliera at si Braga. Mga datihan to. So sila yung mga, alam mo yung critical din kasi Rafi, saldi yung nasa 6, 7, 8. Kasi kailangan hindi ka magkumpiyansa niyan. May mga naiiwan pang araw sa eleksyon, talagang wala nang pahinga to, wala na tong tulugan kasi baka madisgrasya pa tayo, mahulog pa tayo doon sa 8. So, kung mapapansin mo, ang mga nasa unahan, may mga kapasidad to na mangampanya maski walang partido. Si Joan Bongguyan kasi, alam natin, nakaalyado yan ni Congressman Carlo Nograles, tapos aktibo siyang nangangampanya sa PBA party list, kaya fighting for number 1 siya ngayon. Si Lea Librado naman, alam natin na mataas siya na may katungkulan yan sa bayan muna. Kaya dalawa ang organization. At yung sarili niyang organization lumalabas, yung bayan muna. Tapos yung pangatlo naman, na lumalaban sa number 1, si Councilor Mabel Acosta, meron yan silang kaya natin. Yan yung support group ng Liberal Party na sarili din niyang dala. Kaya ang sinasabi ko dito, na pag meron kang parallel na organization, you have better chances to capture number 1. Okay. Bisayaw na ko ni. Kinsa pod ang namiligro sa mga nagadagan ng konsehal base sa Ateneo Survey? Sige, manggod na storya na sa konsehal, daghang hugpong o daghang kandidato ang Duterte. Not necessarily hugpong, no? Kasi hugpong could only field 8 candidates. But we know that other than the 8 candidates, napa sila gipang-endorso ang Duterte family. Kay tulo na manggod ang miyembro sa Duterte family na nag-endorse iya-iya, si Mayor Duterte, si Sara Duterte, o si Paulo Duterte. So, na sila yung mga gi-endorso na wa kasulod sa sa Magic 8. Mao na ipangutanan nimo, tubago na ako, basahon na ako ang survey. Number 9, si John Mahamud. City Legal Office, hugpong siya. Tapos, incumbent siya. Kasi siya ang nag-occupy nung ina-abandon na seat ni City Administrator Kitain. So, even if he's an incumbent, he is having a little problem getting into the number 8. And that is my point earlier. Hindi din makakumpiyansa yung mga nasa bandang hulihan kasi ang mga naghahabol, may kapasidad. Tapos, yung number 10, si Jesse Marco Laste. Pangalawang takbo pag tinulungan mo to, baka biglang makapasok bigla yan, di ba? Kasi, di ba, kasama mo yan doon sa barangay niyo. Tapos, si Bebot Cainong, realtor to, pero hindi mo ito ma-underestimate kasi suportado to ni, yung comebacking Mayor Sara Duterte. So, umahabol din siya makapasok. At si Jackson Reyes, dati itong konsehal, PDP laban to dahil ito ang umoccupy ng seat na inabandon noon ni Wendell Abisado, who happens to be the head of the PDP laban in Davao City. Siya ang Davao City chairman ng PDP laban, and we know that Mayor Duterte is the candidate, the official candidate of PDP laban. Nakikipaghabulan din. And then taking up the rear, medyo mababa na mention na lang din natin, kasi kasali sila si Paragoso, Paul at saka si Dignos Ray. Medyo malayo na sila, nahulog na sila sa less than 5%. Okay, sa mga kaigsunan, mag-break tag ikaduhay gayon, no? Sa atong pagbalik atong isgutan kung kinsa butong mga nigawa sa Ateneo Survey dito sa ikaduhang distrito sa atong syudad sa Davao. Alam mo gawa kayong balik dito. Kalambuan, Dalatana. Si Rudy Duterte ug ang PBA Party List. Kani party list, PBA, party list. Pagwa mo yung eksuat, ano na lang basketball, PBA. Ako kung pagkumangkot. Ibalik sa Kongreso, iboto number 89, PBA Party List. Si Rudy Duterte ug ang PBA Party List. Kani party list, PBA, party list. Pagwa mo yung eksuat, ano na lang basketball, PBA. Ako kung pagkumangkot. Ibalik sa Kongreso, iboto number 89, PBA Party List. Kalambuan, Dalatana. Balik na sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Mga kaigsunan, atong nabiyaan tong mga pangutanan sa katawhan kung kinsa pod ang migawas dito sa ikaduhang distrito base sa survey nga gihimo sa Ateneo Blue Votes. Sal, si mo higayon. Okay lang, kining bahin sa Distrito 2, unsay nigula sa Ateneo Survey,
para pagka-kongresista o ang imong observation bahin ni Server? Saldi, as expected, ang nag-top sa survey ng District 2 for Congress ay yung incumbent, si Congresswoman Milen Garcia Albano. Ang nakuha niyang score, 82.5. Na siya ay kontra, na inisukol sa iya, although dili miyembro sa major political party or dili pa siya ilado sa politika, mana yung score niya, bubo, at 3.5%, ang ngalan niya si Abiera Christopher. Merong undecided, malaki-laki, 10.6, mas mataas pa doon sa nakuha ng kalaban ni Milen. But I would not venture anymore. Why is that so? Although may konting pinag-uusapan dahil yung loyalty yata ni Congresswoman Garcia, medyo nagkakaroon ng duda kung kay Mayor Duterte ba siya kasi nga liberal party si Congresswoman Mylene Garcia. Tapos naging chief of staff siya ni presidential candidate Mar Rojas ng Liberal Party. Although alam natin na ang Garcia-Duterte political alliance started from way back. From the time na unang tumakbo si Mayor Duterte sa politika noong 1988, si Nonoy Garcia, the late father of Congresswoman Milen Garcia, was already with Mayor Duterte at that time. So perhaps that factored in kung bakit may mga duda pa na although konti lang naman yun. Still mataas pa din ang grade niya. Yung 82% kumbaga sa school that is still a respectable grade. Sa mga pagka-konsyal, kandidato diha sa Distrito 2, unsay nahimong resulta o unsay inyong masulti kabahin nini? Basahin ko talaga to, Saldi, dahil dikit-dikit yung mga score nila. Almost all the 8 are statistically fighting for number 1. Ang nangunguna si incumbent Councilor Danny Dayang Hirang with 49%. Sumunod si Al Ryan Alejandre, incumbent din, with 48%. You see the margin, 1% difference. Tapos sumunod, pangatlo, si incumbent Councilor Marisa Salvador Abella with 46.5. Bali, 1.5% lang ang diferensya. Alam mo yung 1%. We are talking here of a 3% margin of error. So, statistically, tabla-tabla ang ang trato natin diyan. And then, sinusundan siya at number 4 by April Dayap with 44.9%. Bali, 1.5% lang ang difference din sa nangunguna sa kanya. And then, nasundan siya ni Councilor Diosdado Mahipos at number 5 with 43.7%. And then, Jimmy Doresa sumusunod at number 6 with 43%. Parehas kay Councilor Mahipos, incumbent din. Ang sumunod, pang 7, si Cherry Bunguyan. Hindi siya masyadong kilala dahil asawa siya ni outgoing Councilor Louis Jan Bunguyan. So, si Louis Jan is 3 times number 1, hindi ba, sa councilor. Yung asawa niya ngayon, medyo nandito sa number 7. 42%, medyo 1-1-1 difference lang ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, si Dante Apostol, hindi din nakalayo dahil medyo about 2% ang difference niya at number 8. At yung mga nakasunod, hindi mo makukumpiyansahan maski nasa labas sila ng Magic 8. Remember, this survey was conducted middle of April, so medyo mga 3 to 4 weeks away to from election. So maaaring pwedeng madaming mangyari, kaya pwedeng mag-iba-iba pa yung takbo. But for the purpose of this discussion, just to give our viewers an idea how the election there is going and moving, nandun sa number 9 si Ernie Alterado. Anak siya ng dating konsehal ng Davao, si Senforiano Alterado, si Attorney Senforiano Alterado. Si Marma Sanggid, medyo siya, sentimental favorite si Marma Sanggid, nasa number 10 siya, pero madaming gusto na makita siya pumasok sa number 8 dahil ito yung founder ng Duterte for President movement. Kung maaalala natin, late 2014, he launched the signature campaign to convince Mayor Duterte to run for president. Tapos each time na sinasabi ni Mayor Duterte na dili lagi kumudagan, no is musulti lang si Marma Sanggid, bakakon man na si Mayor, di na tinod, ayaw to mudagan, good na. At the end of the day, so naimugod bakakon si Mayor Duterte, tama si Marma Sanggid, he was right after all. But of course, it was in the spirit of political fun, yung mga ganong comment. Pero somehow,
nakakuha kasi ng admiration si Barangay Captain si Mar Masanggid eh. Kaya ngayon tumatakbo siyang konsehal, nakatingin din yung madaming observers kung ano mangyayari sa kandidatura niya at kung mababayadan ba yung ginawa niyang napakalaking pabor kay Mayor Duterte na walang naniniwala noong panahon na yon na pwedeng tumakbong presidente si Mayor Duterte, si Mar Masanggid lang. Okay. Sa ikatatlong distrito, server, matawag ba natin na close fight yung mga tumatakbong kongresista doon according to the survey? Parang nagkamali yata tayo, Rafi. Siguro ako ang nagkamali dahil sa madami nating edition dito sa Kalambuan Dalatanan, we were trying to call this as a close fight, yung congressional fight sa 3rd District between the brother of the incumbent, Congressman Isidro Ungab, si Alberto, fighting graduating councilor, graduating meaning 3-term councilor, Kaloy Bello, anak ni former Secretary Bebot Bello. Ang akala natin close fight, but the Ateneo survey is saying otherwise. Ang nakasulat dito, binabasa ko ang resulta, na si Alberto Ungab got a score of 61%. That's more than the 50 already, majority. And then, medyo hindi maganda yung figures na nakita sa pangalan ni Kaloy Bello, 25.1. So, this is not a close fight anymore. Pero siguro, malaki din na itulong yung pagiging incumbent ni Congresswoman Ungab, Congressman Ungab. Tapos kasi chairman siya ng napaka-powerful na committee, yung Committee on Appropriations. Yan ang nagsasabi kung magkano ang budget ng bawat departamento. Yan ang may last say sa hearing ng mga So, the influence of that position probably helped his brother. Plus, don't forget, katulad ng minimension ko kanina, iba yung clout ng mayor. In-endorse to ng ni Sara Duterte. Ang in-endorse ni presidential candidate Rudy Duterte, si Kaloy Bello. Kaya akala nila malakas at this will be a close fight. But as I have mentioned earlier in this program, malaking bagay yung sinasabi nung susunod na mayor. Dahil madami tayong pangangailangan na ang magbibigay sa atin, mayor, hindi presidente. Okay, sa pagkakonsihal doon sa ikatatlong distrito, server, sino ba nangunguna? Nahuli dyan? Basahin ko, Rafi. Leading comfortably at number 1 is Bernie Alag with 55. And then followed by Bong Advincula at 48. Also an incumbent like Alag. And then fighting for number 1, nandyan pa within hitting distance is si Rene Lopez at 45%. And then at number 4, si Petit Principe, an incumbent at 43%. And then number 5, si Josel Villapuerte, another incumbent at 40%. And then Cocoy Susobrado at number 6 with 40. Kapatid siya nung outgoing Councilor Rachel Susobrado. Si Cocoy yata ay dating LTO Regional Director OIC. Pero Assistant Director siya for many years. And then at number 7, si Didoy Daludo Ortiz, anak ni outgoing Councilor Mirna Daludo Ortiz at number 7. And then si Boy Villafuerte at number 8. Ang naghahabol dyan, ito, interesting, kaya medyo gusto kong bilisan kasi interesting yung naghahabol, yung number 9, number 10. Si Conde Baluran. Kasi 3-term councilor to. I did not expect that he will be outside the Magic 8. Maybe because masyadong malalakas yung mga nakabangga niya, kaya hinahirapan siya pumasok sa Magic 8. But there's still many days after this survey, it could change. I really do not know. But so far, the Ateneo survey is saying that Conde Baluran is at number 9. Ang number 10 was interesting. Si Lucy Lagan. She's an incumbent congresswoman representing Gabriela. Lumipat siya from 1st District. Dati siyang councilor na kasi, 1st District. Nandun ngayon siya sa 3rd District. Nasa number 10 siya. So, may problema kasi medyo malayo yung score niya, nasa 20%. Tapos, ang hindi ko masyadong ma-reconcile dito, number 2 sa party list survey yung represent niya. Although may konti ding problema dahil maski aliado si Luz Ilagan ni Mayor Duterte, ang Gabriela nakabangga si Mayor Duterte sa issue ng rape joke. Kaya nga yung PBA baka lalo pang lumaki ang lamang kasi number 2 yung Gabriela, nakabangga si Mayor Duterte, tapos kakampi ng PBA si Mayor Duterte, baka yung number 1, 2 nila na gap lalo pang lumapad.
Dirita rap sa mga pangutana sa atong kabarangay. Kini mga pangutana sa atong mga kabarangay, unsabay imong masulti, ano po masasabi nyo sa banta ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ang mo'y mangulog yun sa usa ka revolution kung si Mayor Rodi Duterte kining tikasan sa ihap sa umabot ka eleksyon. Actually, nakakatakot yung ano na yan, yung banta na yan dahil alam naman natin na si Pastor Kibuloy ay madaming tagasunod. Kaya hindi mo pwede i-dismiss yung pananakot na hindi serious. So, ang problema dyan, may mga presumptions kasi diyan eh. Ang unang presumption na sinasabi ni Pastor Kibuloy sa pagbibitaw ng ganyang statement na naging national news to hindi lang to local first presumption, panalo si Mayor Duterte. Yun ang sinasabi niya. Pinipresume na niya at this point na hindi pa nag-e-election ang mananalo si Mayor Duterte. Ang second presumption niya dyan, dadayain, kaya hindi mananalo. So, mabibigat na presumption yan. I hope Pastor Kibuloy, whom I know to be a responsible fellow, he is a leader of his own congregation, is just making a little psychology at the end game of the campaign. Kasi ang psychology nung mga sinabi niya ay una, panalo na si Mayor Duterte. Ibig sabihin, sinasabi niya na that is a foregone conclusion na panalo. So it is helping the psychology that Mayor Duterte is going to win the presidential election. Sa saywar kasi ng politika, importante yun Gumagawa ka ng belief, ng belief that you are the winner. And that is precisely that threat is all about. Pangalawa, sinasabi mo na ang talo nito, yung dayaan lang. So I hope that the idea behind that statement is not accusing the electoral system of the country as fraud-ridden, meaning hindi mapapagkatiwalaan, kundi